Magandang araw po. Ako po si Patrick Tulfo at karangalan ko sa ngalan ni Ramon Tulfo ang maging host para sa episode na ito ng ating programang Isumbong Mo kay Tulfo. Ang ating itatanghal ay usapin ng buhay at kamatayan. Mula sa Calamba, Laguna, tinanggap namin ang sumbong ukol sa misteryosong pagkamatay ng isang PWD or person with disability. Paano nagwakas ang buhay ng biktimang PWD na si Danilo Dawatan Jr.? Lumabas siya ng bahay ng gabing iyon para lamang manigarilyo. Hindi na nakapasok. Siyempre po, ang kanyang pamilya ay naghahanap ng linaw at katarungan sa masakit na misteryo. Kailangan may managot sa batas. Lilinawin ni Deza de Castro ang misteryong ito sa kanyang report. Mula naman sa Quezon City, dumulog sa Isumbong Mo kay Tulfo si Eden Enriquez. Ayon sa kanya, sinira literally ng mga taga-barangay nila ang kanilang kabuhayan. Ang pangyayari ay naganap sa kilalang Maguinhawa Street sa Teachers Village, kung saan nagmula ang idea ng self-help community pantries sa kasagsagan ng COVID-19. May pagka-ironic, hindi po ba? Ang usapin ay sinubaybayan naman ni Chen Husay. Ito ang isang food for thought, mga kaibigan. Para sa ating maswerteng nabuhay at nabubuhay pa, there's a whole lifetime to cherish. Ba't hindi tayo makipagkapwa-tao? Bakit natin sasayangan ng pagkakataon? Ang sinapit ni Danilo Dawatan Jr. ay sumbong sa amin ng kapatid niyang si Aileen. Kapansin-pansin ang pagkakapareho ng mga bahay dito sa housing area na ito na ang tawag ay Valley Breeze. Parang abandonado ang mga unit na bakante o baka naman hindi lang naalagaan. Dito sa komunidad na ito ay halos 1 taon nang naninirahan sina Aileen at ang dalawa niyang kapatid at ang ama nilang si Danilo Sr. Pabahay ito ng gobyerno para sa mga miyembro ng AFP at PNP. Bagamat hindi beneficiary ng nasabing housing program, pinalad silang mapatira dito bilang caretaker ng pulis na may-ari ng isang unit. Nung araw po nung 14, tapos umuwi po sila ni tatay ko dito sa bahay para pagkain kami ng sabay-sabay nung 14. Pagka ng 14, kumain kami mga 8. Nagpaalam yung tatay ko na uuwi sila ng bahay. Sinabihan itong kapatid kong PWD na kung sasabay, sabi niya hindi siya sasabay. Dahil magkakalapit bahay lamang sila, madalas ay sabay silang kumain kasama si Idoy at ang bunso nilang kapatid na lalaki. Pagkakain, panabay nang umuuwi sina Idoy at ang ama niya sa sarili nilang bahay. Pero nang gabing yon, nagpaiwan si Idoy. Bakit? May gagawin daw ba siya? Tatambay pa daw ba siya dito? Nag-ano pa siya dyan sa kapitbahay namin na nagkwentuhan, nag-a-apply nga na daw siya ng trabaho. Anong trabaho niya? Pintor po. Hindi naman malaking bagay sa tatay ang pagpapaiwan ni Idoy. Ugali na ng binatilyong PWD ang makipagtunguhan sa mga taga-roon. Ugali na rin itong magtanong-tanong sa mga trabahong maaari niyang pasukan. Bagamat putol ang isang paa, masipag si Idoy. Mabait po yung mga kapatid, ma'am. Hindi ko po nagkaaway yun. Kahit nga sa pansigarilyo lang, naghahanap buhay yung mag-isa. Kahit hindi niya kaya, nung buhangin, naghahakot na panampak. Minsan nga kami 3. Kahit 1.5 lang, kaya namin mag-akot isang araw lang para hindi kami makaagrabyado ng ibang tao. Basta mabait po yung bata na yun. Sa pamangkin, maalaga yun. Siya na nga yung tumatay yung magulang sa isa kong anak eh. So wala akong naging kaaway yung kapatid ko. Sa kabila ng kanyang kapansanan, iniwasan niyang maging pabigat sa kanyang pamilya. Ngunit bakit nga ba naging PWD si Idoy? Naputulan po siya ng paa noong February 14, 2020. So, magdadalawang taon na. Opo, magdadalawang. Bakit siya naputulan ng paa? Nabangga po sila ng van din po na teacher ho yung may-ari ng sasakyan sa Bani, Pangasinan po. Bandang 10:30 ng gabi umuwi na si Idoy. Bitbit pa niya ang natitirang chichirya at alak sa pinanggalingang inuman. Maya-maya ay lumabas siya para manigarilyo at magpahangin. Ngunit hindi na ito muling pumasok ng bahay. Saan kaya nagsuot itong si Idoy? Walang makapagsabi. Sa madaling sabi, naglahong parang bula si Idoy ng gabing iyon. Hindi na dumating. Pag alas 3, ang madaling araw, Kawilin, wala dito si Idoy. Wala tayo. Wala tayo na yan.
Wala doon. Yan, sabi ko. Pagdating ng alas 3, doon na siya sa tabing kalsada nag-aabang. Pagdating ng mga alas 5, yung asawa ko pumunta din doon sa taas, yung pinaggawaan niya ng anuhan ng sasakyan para kukuha siya ng pera babali. Kasi wala kami pang kape. Tapos pinahanap ko yung cellphone. Pinatext ko sa kanya, tinatawagan, wala na. Sumikat ang araw, nagdaan ang buong maghapon. Wala pa rin si Idoy. 3 araw ang lumipas, ni anino ni Idoy ay hindi pa rin makita. Kayo man po ay magkaroon ng kapamilyang bigla na lang mawala at ilang araw na ay wala pa rin, ano ang mararamdaman ninyo? Noong ika-4 na araw ng tanghali, umabot na sa kanila ang isang masaklap na balita. Isang katawan ng PWD ang nakita kung saan. Paano nyo nalaman na may katawan doon? Sino nagsabi sa inyo? May nagsabi po sa amin si Joseph. Ang pangalan niya, nagpunta sila dito sa bahay. Kung nandito ba daw yung kapatid kong photo lang paa. Sabi ko sa kanya, wala dito. Bakit? Ilang araw na hindi nauwi. Ang sabi niya sa amin, na mayroong tao dun sa may tangke, 3 araw na daw yata hindi nakain. Tinanong ko siya kung buhay pa o patay na ba. Hindi nasagot. Baka ilang beses nilang tinanong ang mga kawani ng barangay, buhay ba o patay ang PWD na kanilang nakita? Ngunit walang imik ang mga ito. Tila hindi alam kung paano sasabihin ang totoo. Agad na tinungo ng mag-anak ang lugar na sinasabi ng mga opisyal ng barangay. Sa bakanteng bahay na ito natagpuan ang bangkay ni Danilo, 20 anyos. September 17, alas 12 ng tanghali. Kalunos-lunos ang itsura ng biktima ng matagpuan. Tila ba nagmamakaawa sa kawalan ng lakas na tumayo, itinukod ang saklay sa lalamunan. Dito po siya natagpuan namin noong September 17. Dito po nakaluhod yung kanyang bangkay po sa loob nitong CR. Dito po nakasandal yung isa pa niyo pong saklay. At dito po nakaluhod siya. Dito po. Na inano po siya dyan, nakaluhod. Tapos dito nakasabit yung isang saklay po. Nakaganon. Yan po ang position niya. Hindi nakapagtatakang araw ang binilang bago tumawag ng pansin ang bangkay ni Danilo. Hindi kasi daanan ng tao ang bahaging iyon ng Valley Green. Taga rito ka kuya, no? Dito po nakatira sa kabila dati, palilipat na ako dito. Aware po kayo dito sa bangkay? Hindi nyo na naabutan to? Naabutan po namin, kasi nung nabulabulok dito nun, ay wala kami sabi na atay dito sa loob ng sangkal. Eh, bigyan kami sa likod, hindi mo namin alam. Nakita ng taga-meral ko. Yung Meralco nagagawa, ito poste na to? Oo, sila gagawa nito. Ayun, So nasilip nila sa loob? magsusurpat siya pagdaan dito, nakita niya. Kung hindi dahil sa manggagawa ng electric company na nagawi sa lugar, baka matatagalan pa bago makita ang bangkay. Naghanap po kami sa kapatid ko. Nakarating ho kami dyan sa may daanan po. Papunta lang po doon. Hindi po kami pumasok dito kasi masukal. Na wala pa pong tao nakatira dito. Hanggang doon po gubat pa rin yan. Kaya hindi po namin natagpuan yung kapatid ko. Umuwi na lang ho kami sa bahay kasi magubat ho itong Etong lugar na to, damo pa to, Opo ma'am, lagpas tao ang damo niyan. Dahil hindi nga daanan ng tao ang lugar, napreserba ang crime scene. Naabutan pa namin ng saklay ni Danilo, tsinelas, lighter at maging ang buhok na nakasabit sa halaman. Hindi matanggap ng pamilya na Watan ang pangyayari, lalo na ang usap-usapan na si Danilo ay nagpakamatay. Ano daw, ang salita doon, narinig ko para sabihin daw na nagsarili. Kasi yung ano niya, nandun pa yung saklay mo. Ayon kina Aileen at sa kanyang tatay, walang anumang indikasyon na si Idoy ay may balak mag-suicide. Bagamat may kapansanan, masayahin siya. Matagal na siyang nakapag-adjust sa pagiging PWD. Bukod sa pera na problema naman ng lahat, adjusted na rin sila sa kahirapan ng buhay. Kung ganoon, bakit nga naman magpapakamatay si Idoy? May nakaaway ba siya? Kinursunada ba siya? Nino at bakit? Sino yung pinaghihinalaan nyo na gumawa nun? At anong motibo?
Nung wala pang nagsasalita, ma'am, wala kaming pinaghihinalaan kasi wala naman kaming alam na naging kaaway ng kapatid ko. Parang pinapasa Diyos na lang sana namin kung sino gumawa, kaya pina-autopsy namin. Kaya yun nga ang lumabas sa autopsy, yung sinakal nga daw po siya. Ayon sa autopsy report, strangulation ang sanhi ng pagkamatay ni Idoy. Sinakal siya. Nakaluhod siya ng matagpuan. Walang tali o marka ng lubid sa leeg. Walang anumang posibleng ginamit niya upang kitilin ang sariling buhay. Ang tanging meron lamang ay ang kanyang saklay sa lalamunan. Tapos nung ilang araw kami naglalakad ng death certificate, may nag-chat na siya daw nakukonsensya na din daw po na naaawa siya sa kapatid ko kasi walang kalaban-laban na gano'n. Siya daw nakakita na yung gabing yun, silang dalawa ang magkasama. Sino to pinaghihinalaan ninyo na pumatay sa kapatid? Yun ang po ma'am, ang pangalan daw niya ay Ian Maglinaw. Now we have a name, Ian Maglinaw. Ayon sa pagsusiyasat na isumbong mo kay Tulfo, si Ian Maglinaw ay kabarangay ni na Aileen. 9 na taon na siyang naninirahan sa barangay kay Anlog. Hindi kagandaan ng pagkatao nitong si Ian kung ang pagbabatayan ay ang sinasabi ng mga taga-barangay at taga-Valley Breeze. Nasangkot na raw si Ian sa murder, homicide at drugs. Meron pa tayong ikalawang pangalan, si Rhea. Si Rhea isang gay person at potential witness sa krimen. Nakausap na natin siya. Anong ginagawa mo nung panahon na yun? Ang naginuman po kami noon. Ng mga kaibigan mo? Tapos nung pauwi po kami, nakita ko namin yung kaibigan ko, nagiinom po po. Sino kaibigan? Nilo po. Nakita ko yung lalaki kasi nandito sa kanya kaibigan ko na nakita pa daw niya nung pumunta kami, dumaan kami. Which is 7:30 na pababa kami, papunta pa lang kami ng inuman. Nakita na namin siya. Tapos nung pauwi kami ng mga 10:30. Andun pala siya Kung matatandaan mo yung itsura niya, paano siya? Anong posisyon niya na? Nakatambay ba siya sa tindahan? Nakaupo? Madilim na parte kasi namin. Nakaupo lang. Ang binabanggit ni Rhea na matagal na nakaupo sa madilim na sulok ay walang iba kundi si Ian Maglinaw. Ayon kay Rhea, kung ilang ulit silang nagpabalik-balik sa lugar dahil hinahanap nila ang kanilang kainuman, walang tinag sa kinauupuan itong si Ian. Kalaunan, sa aking panayam kay Rhea, mayroon siyang ipinagtapat na engkwentro kay Ian. Pag nagpasama ko sa kanya, tinignan niya, sabi niya sa akin, sabi niya, bakit ako na lang daw mag-isa? Sabi ko, sabi ko sa kanya, kaya nung kasi yung kasama ko sa inyo, nung galing ko punta naman ako doon. Tapos, bilang siya sa akin, huwag na lang daw po akong pumalag. Sabi niya. Bakit po kang pumalag? Anong meron? Pinapitan niya po ako dito sa akin. Binila niya po ako. Tapos, anong ginawa? Yun nga. Anong ginawa? Pinaano niya po. Ha? Sa takot, hindi na nakatanggi si Rhea. Malaking tao daw si Ian, balitang bayolente at labas-pasok sa kulungan. Tapos ayun nga po, buti nga po, yung dalawa pong kaibigan ko po, bumalik din po pababa. Naingay po kasi yung dalawa, bali na tigil po yun. Nalaglag pa nga po yung ikot ko nung din sa buhok. Tapos, sinilip ako doon sa may bakod. Pagkasilip na din sa may bakod, sabi na din sa dalawa kung may nakita daw na nakasaklay. Tapos ang ginawa ko, umakit na ako doon sa may bakod para nakatakas. Sa madaling sabi, hindi natapos anuman ang kalaswaang pinapagawa ni Ian kay Rhea. Nang dumating ang dalawa niyang kaibigan, tinakbuhan niya si Ian. Tapos ang ginawa ko, ayun na yung naglalakad na ako papunta dito sa may inuman. Tapos nauuna na sila sa akin. Tapos nasa ulihan lang ito. Tapos bilang nakita ko na ito, sabi niya sa akin, si bakla talaga, sabi niya. Sabi ni Danilo. Opo, sabi niya. Kasalubong po siya dun sa kay Ian. Tapos inantay lang po ni Danilo na makalapit si Ian bago po sila naglakad sa pagano. Kilala ba ni Aileen si Ian? Hindi, Patrick. Alam ba ni Aileen na magkakilala sina Danilo at Ian? Hindi rin. Kaya nagtataka siya kung bakit sasama ang kanyang kapatid kay Ian. At ang tanong pa, saan sila pupunta? Ano man ang sagot sa tanong na iyan,
hostisya ang sigaw ng pamilya ni Eileen. Taglay ang salaysay ni Rhea, nakipag-ugnayan ng isumbong mo kay Tulfo sa pulisya. Bago namin nilisan ang lugar na kinatagpuan ng bangkay ni Idoy, nagsindi kami ng kandila at nag-alay ng panalangin sa biktima. Habang hinihiling namin na nawa ay mamayapa na ang kaluluwa ni Idoy, patuloy po ang aming pag-asiste sa pamilya niya sa paghahanap ng katarungan. Maraming salamat, Dessa De Castro. Ang isumbong mo kay Tulfo ay magbabalik makalipas ang ilang patalastas. Sa anumang transaksyon, kapag meron ng kontrata, selyado na ang usapan. Kapag pirmado na ng magkabilang panig, close deal na yan. Ibig sabihin, obligado ng sumunod sa kontrata ang mga pumirma. Pero sa nangyari kay Eden Enriquez, ang kontrata ay isa lamang palang walang kwentang peraso ng papel, kahit ang kontrata ay notarized. Ang negosyong pinagkagastusan ni Eden, walang awang giniba. Pinasak po nila lahat, tinanggal mga bubong, pader, tapos yung mga mayroong pagawang TV doon sa taas ng second floor namin, binasak-basag nila. Pagawa sa asawa ko yun eh. Dito sa Maginhawa Street, nagsimula ang community pantry. Isang pagtutulungan at malasakit ng mga mamamayan sa isa't isa. Dito rin sa kaling ito nagmula ang isang sumbong na sa unang tingin ay naguugat sa kawalan ng ganoong pagtingin sa kapwa. Pinapaalis na nila ako, ma'am, doon sa lugar na yun. Kaso ang hinahawakan ko lang po talaga yung kontrata ko at saka wala ako pong mapupuntahan na gano'n kasi wala po talaga kaming kapera-pera ngayon na pandemic. Yun po yung dahilan ko rin po. Halos araw-araw, kumukontak at humihingi ng tulong sa amin si Eden. Natatakot sila dahil mismong ang mga taga-barangay ang nagwasak sa inuupahan nila at tinayuan ng ikabubuhay, escorted pa ng mga pulis. As far as we know, walang karapatan ng barangay na basta-basta mag-demolish ng anumang ari-ariang pribado. Kailangan mag-secure muna sila ng court order. May proseso tayo, ma'am. Hindi basta-basta po ginigibang ng bagay. Kung ito po ay permanent, ang kailangan natin isuwan so ng notice of Okay po. For the party to answer whatever kung meron silang katibayan na yun ay wala na sinasabi ninyo na allegedly merong kontrata. Opo. That should be included in the answer to the notice of violation. Meron din ho kami specific ito po ay kung minsan mo ay galing po sa building official. Okay po. Meron ka na, meron ng mga illegal structures na siyempre specific yun. Pero when it comes to obstruction, ay talagang inihilera ko namin yan na binibigyan ng notice of violation. Sila po isang area. Unless kung ito ay galing sa mga ibang department like police, building department, barangay. Pero kapag in our inspection at nakakita kami ng other areas which is considered part also of obstruction, kinukuha namin ang pangalan at i-include namin sa inspection and we recommend it again from Q1 of notice of violation. Ang masaklap kina Eden, walang silbi ang lahat ng legal niceties na iyan. As we speak, nakapadlock na ang inuupahan nilang bahay. Pati ang tindahan, tinapyas at sinira na rin. Kung ganoon, ano na ang nangyari sa notarized 10-year contract na pirmado ni Eden at ng may-ari ng property na si Florita Carpio? Si Florita, di umano, ay kapatid ni former Justice Antonio Carpio ng Korte Suprema. Ginagalang siya ng mga taga-barangay. Ang tawag sa kanya ay tumataginting na Madam Baby. Ang usapan namin sa bahay, 4,000 sa bahay, tapos 3,000 sa gate. Yung kaninang nakatayo po tayo doon, inupahan ko pa po yung maliit lang, yung 3,000 pa yun. Multipurpose ang negosyo ni na Eden sa pwesto. Sari-sari store, karinderya, at repair shop ng appliances. 3 ang anak ni na Eden at ng kanyang mister. Ang kanilang panganay, 12 years old, ay may sakit sa dugo. Ang bunso naman, 4 years old, ay may bukol sa likod. Kailangang operahan. Ang mga ito ang dahilan kung bakit sinikap ni na Eden
na i-maximize ang pagkakakitaan sa pwesto nilang sinira ng mga taga-barangay. September 2021, nang unang gibain ang pinaghirapang ipagawa ni na Eden. Bago sila dumating doon at sirain yung mga yan, meron ba kayong natanggap na notice doon sa nagpapaupa? Wala. As in, wala? Kahit Wala. text? Wala po. Hindi man na kayo in-inform na darating kami dito, Wala. kailangan nyo na umalis? Wala. Ano ba yan? Totoo ba yan? Niha-niho, walang pasabi-sabi. Sabi kasi ng barangay, wala daw kaming permit nung pinagawa yun. Hmm. Kaysa ang ano ko lang naman din sa kanila, sa tagal-tagal na ng second floor ko doon, ilang taon na yun. Kung tutuusin, 2017 ko pa binagawa yun eh. Ilang taon na ngayon, bakit ngayon lang nila giniba kung talagang walang permit yun? Dapat nung una pa lang, giniba na nila, nung paggawa pa lang, yung ginagawa pa lang. Kasi imposible naman magagawa yun kung walang permit. Ang lapit-lapit lang namin sa barangay, makikita lang sa CCTV po yun. Sabi ni Eden, hindi sila maglalakas ng loob na mag-construct sa inuupahan nila kung walang permiso ng may-ari. Malinaw ang sinabi ni Eden sa amin. Nang ipagawa nila ang second floor, may permiso sila sa may-ari. At bakit makalipas ang 4 na taon, ngayon lamang sila bubulabugin? Ang masakit nito, Patrick, may advance payment sina Eden na 210,000 pesos. Unang bayad, 150,000. Sumunod, tig 15,000. Kahit magkano, walang naibalik sa kanya si Florita alias Madam Baby. September 30 po, bumalik sila, gigibain sana nila lahat-lahat. Halos wala na sanang matira. Tumayo lang talaga ako sa gitna. Sinabi ko, kung may court order sila, sabi ng barangay, meron daw dala ang may-ari. Hinihingi ko kung meron man, ipakita nila sa amin. Dahil kung may court order man, dapat nag-usap na kami sa korte. Hindi naman kami nag-usap sa korte. Ibig sabihin, niloloko lang nila kami. Walang sabwina na natanggap sina Eden. Wala rin daw sapat na panahong ibinigay sa kanila para sila makahanap ng lilipatan. Kahit naman po ang batas, may mga konsiderasyon sa mga ganyan. October 6, 2021 na magbigay daw ang may-ari ng sulat at kinabukasan kailangan na nilang mag-alsa balutan. Bago pa man daw nangyari ang mga ito, masasakit na salita na ang tinanggap nila mula kay Ahem, Madam Baby. Pinapalampas lang nila dahil nangungupahan lamang sila. Ang dami niyang mga masasakit ng sinasabi. Mukhang pera kami, lalo na ako, masamang babae ako. Na-depress ako dahil sa kanya, dahil sobra yung pananakit na ginawa niya sa amin, lalo na sa akin. Pinahiwalay niya ako sa pamilya ko. May pagkakataon pa ngang ipinakita ni Florita ang pangalan niya sa albularyo dahil malas raw siya. Bakit niya nasabi na malas ka? Hindi ko po alam. Kaya na-depress ako. Ilang buwan ako wala sa pamilya ko. Saan mo kayo nagpunta? Umuupa po ako ng ibang bahay. Kasi pag malaman niya na magkasama kami ng magagalit na naman siya sa akin. Mumurahin na naman ako kahit nandyan yung mga anak ko. Ultimo kilay ko ang pinapatanggal niya. Gumugulo ang kwento, Chen, kung ano-ano ng issue ang pumapasok. Kaya nga, Patrick, tinanong namin si Eden kung may pinag-ugatang away ang lahat ng ito. Ang relasyon po namin talaga, ma'am, parang amo na namin siya kahit nagbabayad kami na sa kanya ng upa. Kasi kung anong utos niya sa asawa ko, kahit madaling araw pa yan, ginagawa ng asawa ko walang bayad. Kasi nandun yung anak buhay namin, wala kami kapera-pera kung aalis kami. Bago matapos ang October, tuluyan ng ikinandado ang bahay na inuupahan ni na Eden. Naghanap sila ng ibang mauupahan. Sino ang nagpaalis sa inyo? May-ari po. Yung may-ari. Andun yung barangay, may pulis din. Naging sunod-sunuran daw ang pamunuan ng barangay kay Madam Baby Florita. Susunod na. Opo, ang nagpadlock nga po, tanod po. May isang tanod ang nagpadlock ng bahay. Parang kinuyog ang pamilya ni Eden. Pinagtulungan para mapaalis. May escort pang ang pulis. Talagang intimidating. Ito ang Barangay 121. Teachers Village is sa Maginhawa Street, Quezon City. Tinawagan namin si Kapitana Lolita Singson ng barangay. Pero itong si Kapitana, hindi raw alam ang isinusumbong ni Eden. Binisita ng isumbong mo kay Tulfo ang lugar
para mas malinaw ang usapan. Sa Maginhawa Street, pinuntahan namin ni Kuya Mon ang sinasabi ni Eden na ipinundar nila at ipinagiba naman ng may-ari. Kasalukuyan po tayo ngayong nandito sa lugar kung saan po inirereklamo nga ng complainant na sinira po ang kanilang inuupahang bahay. Kasama po mismo natin ngayon si Kuya Mon dito po sa location. Naroon si Kapitana, pero parang balewala ang pagdating namin. Matagal-tagal kaming naghintay. Ilang beses kaming nagpasintabi. Paupo. Kapansin-pansin na sagana sa CCTV ang barangay. Mahirap makalusot ang bawat pangyayari sa mga kalye. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas, pinaakyat kami ng isang kawani ng barangay. Wala pa rin pumapansin sa amin. Kami-kami ang magkakasama, kami-kami rin ang nag-uusap. Naghintay lamang kami. Baka naman nagme-makeup pa ang dapat naming kausapin. Walang lumalapit sa amin. Walang nag-alok ng upuan. Kinausap namin ang isang tanod para kumpirmahin kung sino ang kapitana. Ayun, siya pala. Kailangan pala kami ang unang lalapit. Gusto namin ng paliwanag. Ano po ba ang naging problema? Ito po. Ay, ganito po yan. Sige. I-decide po yung first na ano tayo, clean corporation, that was 2019. Okay. Kasi mapapanggap na po sa kanila yung Dito nagsimula ang magulong pagpapalusot nitong si Kagawad Roby Santiago. Ang una niyang banat, illegal structure daw ang ipinagawang second floor ni na Eden. Kagawad, paano nyo nasabi illegal? Kumuha kami ng permit sa inyo. Kung illegal sana po, hindi nyo na kami binigyan ng permit. Binigyan pa kami ng permit. Opo, binigyan po kami ng permit ka. Ang policy po nun sa barangay at dadalhin po sa City Hall yun. Hindi po sinabihan nyo po kami. Nandito lang po yan sa barangay. Sinabihan nyo. Lahat po dito po, pupunta lang po yan sa barangay. Then after po na, pupunta na po kayo. Sa para po, kumuha po kayo ng permit. Ganito po, Kapitan. Andun na po tayo na hindi po sila nabigyan ng permit. 2017 po yung truck ito. Andito lang yung barangay nyo at may CCTV kayo sa baba. Bakit hindi po ninyo pinuntahan doon at sabihin na tapos muna kayo? Wala po nangyari yun. Dapat hindi na po kayo nagbigay ng permit. Wala po. Wala kami magawa. Alam niyo kung bakit? May mga pulis kayo kasama. Bakit may kasama tayo? Ano po kami? Bawat iba po, may pulis kasama po. Bawat iba po, may pulis kasama. Labo-labo na. Kanya-kanya na silang sagot. Turuan kung sino ang may video at kung sino ang may ebidensya. Itinatanggi nila na walang pulis noong giniba nila ang pwesto ni na Eden. Samantalang may prueba, may picture at video. Yung mga policeman na naka-motorcycle na kulay black na uniform. Pero pulis yun. Opo. Nagtanong po. Sabi mo hindi pulis. Ano mo? Hindi yung master. Wala po. Hindi, pero pulis. May pulis po. Oy, sinabi mo, wala kanina. Batay sa aming nakalap na impormasyon, walang-wala sa lugar ang pag-demolish at pagpapalayas na dinanas ng pamilya ni na Eden. At ang taga-Department of Public Order and Safety or DPOS na nagpunta kina Eden, kapatid pala ng isa sa taga-barangay. For the pandemic, nakaschedule na po talaga silang gibain. Unfortunately, Sinabi niyo ba sa amin? Pinunta kayo ng DPOS, huwag ka magsinungaling. Pero sandali lang. Bakit na pinayagan ninyo kung talagang illegal yung structure yan? Bakit na nung Ito nga po, kaya nga po, na pinagagalitan namin yung secretary, bigay ng clearance. Ito, asking. Ayun, hindi naman pala kasalanan ni na Eden. Ang may sala, ang mali ay ang sekretarya ng barangay na nagbibigay ng clearance. Kung talagang bawal yun, bakit ninyo pinayagan na magtayo ng struktura? Yung right there, nung tinatayo na, bakit hindi ko pinayagan? Kasi sabi niya, inaayos na daw sa city. So, naniwala kami sa kanya. Wala po sinabi sa inyo. May pumunta po sa amin dito
kami sa may-ari. Ang sinabi po ng kapatid niya po mismo, gigibain po lahat. Ang tanong namin, sir, bakit kami gigibain? Eh, may kontrata kami. Nagbabayad kami. Hindi naman, wala ko yung pakialam sa kontrata nyo. Oy, bakit yung gigiba yung pangalawa? May sulat silang inilabas. Notice raw iyon kay Eden, dated September 22. By September 27, sinimulan na ang pag-demolish. Sapat ba ang 5 araw para makahanap ang pamilya ng malilipatan? Wala po, pakialam po si Justice po dyan. Kapatid niya lang po yung may-ari. Pakialam natin kung si Justice Campi. Wala po. Wala naman po. Hindi kailangan si kuya niya. Mahirap makalimutan, Patrick. Kakaiba ang pakiramdam namin nang bumisita kami sa barangay. Seryosong problema ang aming sadya. Usapin niyon ang kabuhayan ng isang pamilya. Pero ang mga opisyales ng barangay, tawa ng tawa. Sa totoo lang, nakaka-insulto. Parang palengke ang pakiramdam noong nasa barangay hall kami. Nagtatawaran, kaliwat kanan. Walang formal na usapan. Wala ring formal na kasunduan. Walang tolerance ang mga opisyal ng barangay sa mga hindi nila kasundo. Ano't anuman, Patrick, itinuloy namin ang pagsisiyasat. Sa mga larawang hawak namin, kitang-kita ang mga strukturang lagpas sa sidewalk. Ipagpalagay nating lumampas sina Eden sa sidewalk. Pero bakit ang mga katabi nila hindi ginalaw? Yung mga katabi mo, kanyan, nasabihan at sasabihan ulit. Yung mga yan, hindi yan kagaya nila na magmamatigas. Yan, pumunta kami ngayon na final warning yung ganito, ilang mismo ang gagawa ng aksyon. Unlike them, ipaglalaban nila ng big time yan, maski na wala naman sa tama. No? Sa magaling na kagawad na ito, kapag ipinaglaban mo ang iyong karapatan, tigasin ka na. Inusisa rin namin ang papel ng pulis sa mga pangyayari. Sir niyan, pagka mag-operate ang barangay, may police, ano yan, assistant system mo. Kontrolin ng barangay sa kapulisan. Pero yung doon sa pagsisibag ng kayo, yung ganun rin yun. Meron rin yung police assistant. Pero hindi ko totoong patang doon. Pulis yun na mga motorsiklo, ang tawag mo doon yung mga PMR na naka-block mo yun. Bakit mo sa picture dahil nakapatig sila at saka nakakot? Hindi, mobile mo yun. Meron dyan yung nakaitim na nakamotor. May mobile na pataan lang. Hindi ka, na talagang pinagalang yung layer. So, si Madam Baby Florita pala ang nagpadala ng pulis. Malakas si Madam. At any rate, nangako ang barangay na lahat ng lumabag sa panuntunan, gigibain rin nila. Totoo kaya ito? Nagbalik kami sa lugar ni na Eden para alamin kung totoo ba ang salita ng barangay. Kitang-kita, sina Eden lamang ang dumanas ng mapait na kapalaran. Kinausap namin ng ilan sa kumakain at nakikiparada sa harapan ni na Eden kung totoo bang nagbabayad sila para sa parking. Yung 20 kasi namin, bago lang namin ininisip yan. Kasi mapapasko na, para yung maipon namin hanggang December, yan ang gagawin namin pang Christmas namin. Mga gift pack, para may maiwi ang bawat isa sa amin. Tuloy-tuloy pa naman yan kasi ang purpose kasi namin dyan, hindi lang pang Pasko, hindi. Kung ano yung magkakasakit sa amin sa aming grupo, tulungan namin. Hindi kayo nagbubuto para sa tindahan kapag kumakain ka dito? Ay, hindi po. Kasi yun ang pinaanuhan ng barangay. Kaya kami pinalayas kami rito. Napag-initan din kami. Malinaw na walang katotohanan ang bintang na tumatanggap ng butaw sina Eden. Malinaw rin na hindi lamang sila ang lumampas sa sidewalk. Pero bakit sila lamang ang pinuruhan? Madali lang naman ang usaping ito. Hindi na kailangan humaba at umabot pa sa husgado. At any rate, simple lang ang hiling ni na Eden. Ibalik lang ang advance payment nila at kusa na silang lilipat. Sila na ang bibigay dahil may sakit siya, may maintenance. Ang kanyang anak kailangan din ng gamot. Ang mga magulang niya at ilang kapatid sa kanya lang din umaasa. May dinidinig ng kaso sa prosecutor's office. Ayon kay Eden, mababaliwala daw ang kanilang kaso dahil wala silang natatanggap na sabina. Ayaw din daw silang bigyan ng Certificate of Indigency ng barangay. Kailangan daw nilang humingi ng certification kay Florita. Patunay na doon sila nakatira. Inaalam pa namin ang detalye nito para maasistehan sila. Maraming salamat,
Chen Husay. Ang isumbong mo kay Tulfo ay magbabalik makalipas ang ilang patalastas. Ang ating baliktanaw sa Tulfo Classico ay pinalabas noong April 24, 2004. Patong-patong na sumbong na estafa ang dumagsa sa opisina ng isumbong mo kay Tulfo laban sa isang Police Officer 1 ng Quezon City. Hindi nga karumal-dumal na krimen ang estafa na ipinaparatang sa nasabing pulis. Pero ang malinaw, ginamit niya ang kanyang pagiging alagad ng batas upang labagin ang batas. Ang ating programa ay nakiisa sa Criminal Investigation and Detection Group sa isang entrapment operation. Maaksyon ng pagsakote sa pulis, formal siyang nasampa ng kaso at naipakulong. Kapag ang milyonaryo ay ninakawan ng 100,000 pesos, maaaring hindi niya ito gaano indahin. Pero kung isang ordinaryong manggagawa ang ninakawan ng 10,000 pesos, lalo na kung dugot pawis niya ang katumbas nito, siguradong masakit ito sa kanyang kalooban. Yan ang naramdaman ni Godofredo Don Favis dahil kay PO1 Anthony Sol Cruz. Tinawagan ko siya, sinabi ko na hindi pwedeng pambenta yung sasakyan na binenta niya. Tapos, ayun, hindi naman siya nagkikipag-cooperate. Sumbong na po ako. Nag-file ka ng kaso? Nag-file na po ako. Saan ka nag-file ng kaso? Sa investigation po niya sa Station 10, sa CIDG. Tapos, napunta po yung kaso dito sa Pasig. Nung una po kay Judge Macalino. So, criminal case yung pinalma sa kanya. Anong ginaso mo na? Falsification, tsaka estafa po. Nakailang beses kayong nagkaroon ng hearing doon? 3 beses po. Walang Sol Cruz na dumating. Tapos sa IAS? 1 beses lang po. Anong depensa niya sa IAS? Ang sabi niya, nagpakita po siya ng mga panibagong papeles na naman po, pero hindi naman magkatugma na naman yung papeles niya, tsaka yung binigay niya sa akin. Tapos, ano daw siya, buyer in. Hindi daw siya pulis nung binenta niya yung sasakyan sa akin. Kaya wala daw jurisdiction yung internal affairs sa kaso. Ngunit ang inaasahang kita, nauwi lang sa wala. Yun, napilitan magtrabaho yung asawa ko sa labas. Kasi halos naubos yung pera ko sa kaso. Tapos nawala na ako ng gana sa trabaho ko. Yun, pinalagaan ko na lang yung anak ko. Sorry. So, talagang galit na galit ka sa kanya? Kasi kung ano yung nangyayari po sa akin ngayon, tsaka sa pamilya ko na lang, yun. Resulta po siguro nga, trauma din ako. Mahirap po yung maloko eh. Pera lang yun eh. Pero naisahan po ako eh. Hindi ba inaasahan ng pulis pa yung maloloko sa'yo? Yun nga po eh. Hindi rin pala nag-iisang biktima si Don. Kaso niya sa akin ay isa civil case unlawful detainer na nakatira na matagal sa bahay ko, hindi naman nagbabayad. Okay. And isa pa, may kaso pa rin ako sa kanya na grave misconduct and estafa, nakafile sa IAS. Isa ako sa mga nag-file ng case kay Anthony Sol Cruz dahil sa pagsiswindle niya doon sa aking townhouse sa Horseshoe Village. Nagpanggap siya kasing parang mayamang businessman at ang sabi niya, bibili niya yung bahay ko. Nagbigay siya ng down payment at ang mga sumunod na cheque ay nagdalbugan na. Kaya nung kinukolektahan ko siya, parang nananakot pa siya at ayaw niya umalis sa bahay. Ang sabi niya, magdemanda ka na lang. Mga
2 taon na at kalahati siyang nakatira doon sa bahay. At siguro ang nabayad niya is mga equivalent to about 1 year. Pero bali, hindi na siya nakakapagbayad ng mga 1 taon at kalahati. Ang gusto lang naman namin is mapaalis siya sa Bate at sana mabayaran niya yung mga pagkakautang niya sa amin. Nakipag-coordinate agad ang aming tanggapan sa CIDG o Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police. At dahil may warrant of arrest agad para kay Sol Cruz, madali itong nahuli. Makad ka na nga. Hindi kayo sisikat ng ganyan. Dito. Ginagawa niyo ako. Ako ang clickbait eh. Wala ninyo na. Hindi ba kayo pareho tayong pulis ha? Sol Cruz, paano nagkaroon ng milyones ang isang pulis na katulad mo? Ang lakas pa ng loob mo na ipagmayabang yan. Pareho yan, ma'am, pati kay Tony Habana. Ganun yan, ang story. Ako pa ang may pera dyan sa dalawa na yan. Kay Prasing Santos, ma'am, nakabayad ako ng 5 million mahigit. Yung kalahati nun dapat ibalik sa akin. Nasa korte na yan, ma'am, nasa Makati. Relax ka lang. Kay Tony? Yung kay Tony Habana, yung maligalig na yan, ako ang may koleksyon sa kanya. Ang naibayad ko dyan, almost 3.5 million. So kalahati ng 3.5 dapat ibabalik sa akin as per contract. Binabayad niya sa akin yung BMW niya, binibenta sa akin ng 600. Sabi ko, ba't ko kukunin na ng 600 dyan? Ang BMW, 400,000 na lang. Itong kay Fabis? Yung kay Fabis, ma'am, meron akong kumpare na merong sasakyan na Mazda. Ibinenta sa akin, binili ko ng 250,000 ng cash. Sa dami ng kaso mo ngayon, mukhang matatagalan ka pa sa kulungan. Kaya marami pang oras na pag-isipan ang mga ginawa mong kalokohan. Marami ng reklamo sa amin tungkol sa mga abusadong pulis. Pero kahit parang hindi maubos ang masamang lahi nila, hindi kami magsasawang pumuna sa mga buwisit na ito. Hanggang sa susunod mga kaibigan, muli sa ngalan ni Ramon Tulfo, ako po si Patrick Tulfo. Para sa orihinal at totoong karamay ng bayan,